Mga mahal kong kapatid, alam ko may ilan sa inyo na hindi gustong pumunta sa simbahan. Hindi dahil wala kayong pananampalataya. Hindi dahil hindi kayo naniniwala sa Diyos. Ngunit marahil dahil kayo ay nasaktan. May isang taong nagsabi sa akin noon, Father, naniniwala ako sa Diyos, pero hindi ko gusto ang simbahan. Hindi ko siya agad hinusgahan. Nakinig ako dahil naunawaan ko na ang ilan ay nakaramdam ng panghuhusga nang pumasok sila sa simbahan. Ang ilan ay nakaramdam na parang hindi sila kabilang doon. Ang ilan ay nakatakpo nga relihiyosong tao, ngunit kulang sa pagmamahal. At ang ilan ay pagod lang, walang motibasyon o naninibago na sa simbahan. Kung isa ka sa kanila, gusto kong sabihin ito sa iyo. Ang Diyos ay hindi naghihintay sa iyo sa isang perpektong lugar. Naghihintay siya sa iyo, mismo sa iyong sugat. 1, ang simbahan ay hindi para sa mga perpektong tao. Kung iniisip mo, hindi ako sapat na mabuti para magsimba, nakakamali ka. Ang simbahan ay hindi para sa mga banal na perpekto. Ang simbahan ay para sa mga nahihirapan na papagot at nangangailangan ng hilom. Kung pakiramdam mo ay makasalanan ka, lalong may dahilan para lumapit ka. Kung pakiramdam mo ay malayo ka sa Diyos, maaring iyon ang tanda na tinatawa kaniya. 2, huwag hayaang ilayo ka nga tao sa Diyos. Dapat ako maging tapat. Hindi lahat ng tao sa loob ng simbahan ay perpekto. Maring nakatakpo ka na. Isang taong nakasakit sa iyo sa pamamagitan ng salita. Isang pari na nagbigay sa iyong pagkadismaya. Isang komunidad kung saan naramdaman mong wala kang lugar. Ngunit pakiusap, tandaan mo, huwag mong iwan ang Diyos dahil sa ibang tao. Dahil kung lalakat ka palayo, hindi mo sila iniwan. Hinihiwalay mo ang iyong sarili mula sa pinagmumulan na iyong buhay. 3, ang pananampalataya ay hindi pakiramdam, ito ay isang paglalakbay. Maring sabihin mo, wala akong nararamdaman kapag nagsisimba ako. At normal lang iyon. Ang pananampalataya ay hindi laging tungkol sa pakiramdam. May mga araw na ang pagdarasal ay tila tuyot at walang laman. Ngunit sa mismong araw na iyon, lumalago ang iyong pananampalataya. Parang tunay na pag-ibig. Hindi ito laging parang love, ngunit nananatili ito. 4, hindi mo kailangan bumalik ng perpekto, bumalik ka lang. Maraming tao ang nag-isip, kapag naging mas mabuti na ako, babalik ako sa simbahan. Hindi mo kailangang ayusin ng iyong sarili bago lumapit sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos upang mabago ka niya. Huwag mong hintaying maging malinis ka bago ka maligo. Huwag mong hintaying maging malusok ka bago ka pumunta sa doktor. Gayun din, huwag mong hintaying maging mabuti ka bago ka magsimba. 5, isang napakasimpleng paanyaya. Hindi ko hinihiling na baguhin mo ang lahat ng madalian. Isang mali na bagay lang ang hinihiling ko. Subukan mong bumalik kahit minsan lang. Maupo ng tahimik sa isang sulok. Hindi kailangang magsalita ng marami. Ang mahalaga lang, naroon ka. At sabihin mo sa Diyos, Panginoon kong narito, kamantalaga, pakiusap, hipuin mo ako. Naniniwala ako, gagawin niya iyon. Mga mahal kong kapatid, ang pananampalataya ay hindi isang checklist na nga dapat gawin. Hindi ito tungkol sa pagsisimba para lang matapos ito o isang gawaing inuulit tuwing linggo at kinakalimutan pagkatapos. Kung ang pananampalataya ay obligasyon lamang, ito ay nagiging pabigat. Kung ito ay ugali lamang, ito ay nagiging walang laman. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay hindi nagsisimula sa matuntunin. Nagsisimula ito sa isang relasyon. Isang personal na relasyon sa Diyos. Isang tagpo sa pagitan ng pusong tao at ng kanyang puso. Hindi ka inaanyayahan ng Diyos sa simbahan para make check nga attendance.
Inaanyayahan kaniya para makatakpo siya. Hindi dahil napipilitan kang pumunta, kundi dahil nais niyang makasama ka. Isipin mo ito, maaari kang mapabilang sa isang pamilya, ngunit hindi ka naman talaga nakikipag-usap sa kanila. Maaari kang mapalibutan ng maraming tao, ngunit pakiramdam mo ay nag-isa ka pa rin. Gayon din, maaari kang magsimba linggo-linggo, ngunit hindi mo naman talaga natatakpo ang Diyos. At sa kabilang banda, ang ilan ay maaaring matakal ng hindi nagsisamba. Ngunit sa kanilang puso, sila ay nagnanais pa rin, naghahanap at nakikipag-usap sa Kanya. Doon, nagsisimula ang pananampalataya. Hindi kailangan ng Diyos ang iyong presensyang napipilitan. Hindi siya nakahanap ng mga taong perpekto o parang makina kung kumilos. Nakahanap siya ng isang napakasimpleng bagay, isang pusong bukas, isang taong nangangahas na sabihin, Panginoon, narito ako kahit na hindi ako perpekto. Kaya naman, ang mahalaga ay hindi ilang beses ka nang nagsamba, kundi namumuhay ka ba sa isang relasyon sa Diyos? Nakikipag-usap ka ba sa Kanya? Hinahayaan mo ba siyang hipuin ang iyong buhay? Ang simbahan ay hindi isang lugar na pumipilit sa iyong pumunta. Ito ay isang lugar kung saan naghihintay ang pag-ibig sa iyong pagbabalik. At ang pananampalataya ay hindi isang obligasyong dapat tuparin, kundi isang paanyaya. Upang pumasok sa isang buhay na relasyon sa Diyos, ang isa na nagmamahal sa iyo ngayon din. Mga mahal kong kapatid, ang ating Diyos ay hindi isang Diyos na namimilit. Hindi siya nakatayo sa pinto ng simbahan para i-check kung sino ang dumarating at sino ang hindi. Hindi siya nakatatala para parusahan ang mga hindi nakapagsimba. Ang Diyos ay hindi namimilit dahil ang pag-ibig ay kailanman hindi namimilit. Mula sa simula, nilihan Diyos ang tao na may kalayaan at iginagalang niya ang kalayaang iyon ng lubos. Maaari mong piling pumunta. Maaari mong piling hindi pumunta. Ngunit ang magandang katotohanan ay anuman ang piliin mo, hindi siya kailanman tumitigil sa pagmamahal sa iyo. Ang misa ay hindi isang mabigat na obligasyon na ipinatao ng Diyos. Ito ay isang paanyaya, isang malambot ngunit tapat na paanyaya. Halika at makisama sa akin ng sandali. Halika upang palakasin kita. Halika dahil namimiss kita. Marahil ay naramdaman mo na nun, parang napipilitan lang akong magsimba. Kapag hindi ako nagpunta, nakakaramdam akong guilt, kaya kailangan kong pumunta. Ngunit kung hihinto tayo dun, nawawala ang tunay na mahalaga. Dahil ang misa ay hindi isang lugar kung saan ang Diyos ay humihingi ng anuman mula sa iyo. Ito ay isang lugar kung saan ibinibigay ng Diyos ang Kanyang sarili sa iyo. Subukan mong tingnan ito sa ibang paraan. Ang isang ina ay hindi pinipilit ang kanyang anak na umuwi. Ngunit pinananatili niyang bukas ang pinto, naghihintay siya, umasa siya. Ang Diyos ay ganun din. Hindi kaniya hinahila papasok. Inaanyayahan kaniyang bumalik. At marahil ngayon, ang paanyayang iyon ay marahan pa ring umaalinggaw-ngaw sa iyong puso. Hindi sa pamamagitan ng pressure, hindi sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan na malambot na pag-aibak. Anak, kung gusto mo, halika. Hindi kailangan ng Diyos ang presensyang napipilitan. Ang nais lamang niya ay isang pusong kusang dumarating. Mga mahal kong kapatid, alam ko marami na ang ayaw ng magsamba. Hindi dahil galit sila sa Diyos, kundi dahil sila ay nasaktan. Ang ilan ay hindi naintindihan. Ang ilan ay hinusgahan. Ang ilan ay nakaramdam na ang simbahan ay naging nakakabagot, malayo o walang kabuluhan. Kaya naman tahimik silang lumayo. Ngunit ngayon gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na totoo. Ang masugat na iyon ay totoo. Ang nararamdaman na iyon ay may basehan. Ang iyong pag-alinlangan ay hindi mali.
Ano ngunit, hindi dapat ang ito ang magtakta nga iyong relasyon sa Diyos. Dahil maring bigay ka ng mga tao, ang mga komunidad ay maring hindi perpekto. Maging ang kinatawan ng simbahan ay maaring magkamali. Ngunit ang Diyos ay hindi. Hindi siya ang nakasakit sa iyo. Hindi siya ang nahusga sa iyo. Sa halip, nakikita niya ang iyong sakit. Naintindihan niya ang iyong pinagdaanan at naroon pa rin siya. Naghihintay sa iyo nang walang kahit isang salitang panunumbat. Huwag mong hayaang ang isang negatibong karanasan ay maging isang saradong pinto sa pagitan mo at ng Diyos. Huwag mong hayaang mga nangyari sa ibang tao ang maging dahilan ng pagkawala ng iyong relasyon sa isa na nakmamahal sa iyo ng walang kondisyon. Marahil ay hindi ka pa handang bumalik gayang dati, ayos lang iyon. Ngunit marahil, maari kang magsimulang muli sa ibang paraan, isang simpleng dasal, isang sandaling tahimikan, isang maliit na hakbang pabalik sa Diyos. Hindi kailangang maging perfect. Hindi kailangang magmadali. Buksan mo lang ng kaunti ang iyong puso. Dahil sa huli, ang pananampalataya ay hindi tungkol sa ano ang nangyari sa iyo sa nakaraan, kundi tungkol sa nangangahas ka bang maniwala na ang Diyos ay naghihintay pa rin sa iyo ngayon? Maaring nasaktan ka sa loob ng simbahan. Ngunit huwag mong hayaang maging dahilan iyon para lumayo ka sa Diyos. Mga mahal kong kapatid, may isang katotohanan na marami ang nag-alangang aminin. Hindi tayo laging matatak sa pananampalataya. May mga araw na tayo ay nagdududa. May mga oras na tayo ay tinatamad magdasal. May mga mahabang panahon kung kailan ang kaluluwa ay tila tuyot at walang laman. At pagkatapos ay nagtatanong tayo, naliligaw na ba ako palayo sa Diyos? Iniwan na ba akong Diyos? Ngunit ngayon, gusto kong marinig mo ito ng malinaw, na intindihan kang ng Diyos, higit pa sa pag-unawa mo sa iyong sarili. Alam niya ang iyong kahinaan. Alam niya ang iyong pakapagod. Alam niya na may sandali na wala kang nararamdaman sa iyong pananampalataya. At hindi siya nagugulat dito. Hindi siya tumatalikot dahil dito. Madalas nating isipin, dapat akong maging matatak para maging karapat, dapat na lumapit sa Diyos. Ngunit ang totoo ay, mismo sa iyong kahinaan mo siya pinakakailangan, nagdududa ka, hindi ka niya itataboy. Tinatamad kang magdasal, matiyaga pa rin siyang naghihintay. Pakiramdam mo ay tuyot, ang iyong espiritu, naroon pa rin siya kahit hindi mo siya maramdaman. Tandaan mo ito, ang pananampalataya ay hindi laging tungkol sa pagdama sa Diyos. Ang pananampalataya ay ang pananatili kahit wala kang nararamdaman. Ang ilang sa pinakamalalim na relasyon sa buhay ay hindi laging puno nege emosyon. Ngunit nananatili sila dahil sa presensya. Gayon din, hindi ka minamahal nege Diyos dahil perpekto ka. Minamahal ka niya kahit sa iyong pinakamahinang sandali, kaya huwag kang mahiya sa iyong pinagdadaanan. Huwag kang matakot kapag nagdududa ka. Huwag mawala ng loob kapag tuyot ang pakiramdam. Huwag sumuko kapag nararamdamang mahina ka. Sa halip sabihin mo, Panginoon, hindi ako malakas. Nungit nais ko pa rin manatili sa iyo. At magugulat ka, hindi dahil nahanap mo ang Diyos, kundi dahil napagtanto mo, hindi ka niya kailanman iniwan. Hindi naghihintay ang Diyos na maging matatag ka, lumalapit siya sa iyo sa iyong kahinaan. Mga mahal kong kapatid, may isang malaking maling pagkakaunawaan na nagpapanatili sa maraming tao sa labas ng pinto. Hindi ako sapat na mabuti. Masyado akong maraming pagkukulang. Kapanabago na ako, saka na ako babalik. Ngunit kung ganito ang iniisip mo, nananatili ka sa labas, hindi dahil hindi ka inaanyayahan ng Diyos, kundi dahil sa tingin mo ay hindi ka karapat-dapat. Makinig kang mabuti, hindi ka pumupunta sa simbahan para maging perpekto.
pumupunta ka kung sino ka talaga. Hindi kailangang magtago, hindi kailangang magpanggap, hindi kailangang magsuot ng maskara ng pagiging relihiyoso. Lumapit ka dalaang, ang magkahinaang pasan mo, ang mapagkakamaling hindi mo panalalampasan. Ang mga pasaning itinatago mo, ang makatanungang hindi mo pa rin maintindihan. Dahil iyan ang tunay na ikaw. Hindi minamahal ng Diyos ang isang edited version mo. Minamahal ka niya kung sino ka ngayon din. Hindi ka pa mas mabuti ka na. Hindi ka pa mas malinis ka na. Kundi sa kasalukuyan, ang simbahan ay hindi isang lugar para patunayan ang iyong kabanalan. Ito ay isang lugar kung saan maari kang maging tapat sa iyong sarili at sa Diyos. Isang lugar kung saan maari kang maging mahina ng hindi itataboy. Isang lugar kung saan maari kang mapagot at malugot pa ring tatanggapin. Isang lugar kung saan maari kang magsimulang muli ng paulit-ulit. Maaring itanong mo, tatanggapin ba akong Diyos ng ganito? Ang sagot ay, hindi lang niya ka tinatanggap pa. Nakihintay siya sa iyo ng buong pagmamahal. Kaya huwag hintayin maging perpekto bago lumapit. Lumapit upang mahilom. Lumapit upang mapalakas. Lumapit upang mahalin. Hindi mo kailangang maging perpekto para lumapit sa Diyos. Kailangan mo lang lumapit kung sino ka talaga. Mamahal kong kapatid, maraming tao ang namumuhay sa kanilang pananampalataya ng may takot. Takot na maparusahan. Takot na kamole. Takot na hindi maging sapat na mabuti. Ang ilan ay nagsisimba. Hindi dahil mahal nila ang Diyos, kundi dahil takot sila sa kanyang galit. Ang ilan ay nagdarasal, hindi dahil gusto nilang makatagpo siya, kundi dahil nakadarama sila ng guilt kapag hindi nila ito ginawa. Ngunit kung ang pananampalataya mo ay nakatayo sa takot, hindi ito magtatagal. Dahil ang takot ay hindi nagpapalago ng pag-ibig. Ang guilt ay hindi nagbibigay ng buhay. Ang pressure ay hindi lumilikha ang tunay na relasyon. Ngayon, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na napakahalaga. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lumalago mula sa takot, kundi mula sa koneksyon. Koneksyon sa Diyos bilang isang ama, hindi isang hukom. Koneksyon sa iyong sarili tapat at matapang. Koneksyon sa iba sa pamamagitan ng pag-unawa, hindi panghuhusga. Hindi nais ng Diyos na lumapit ka sa Kanya dahil natatakot ka. Nais niya na lumapit ka dahil nagmamahal ka. Hindi dahil napipilitan, kundi dahil napagtanto mo, kailangan kita. Gusto kong mapalapit sa iyo. Isipin mo ito, ang relasyong binuo sa takot ay nagpapanatili sa iyong tensyonado at laging nakingat. Ngunit ang relasyong binuo sa pag-ibig ay nagdadala ng kapayapaan, kalayaan at pagiging totu. Hindi ka tinatawag ng Diyos na alipin. Tinatawag ka niyang kanyang anak. At ang isang anak ay hindi lumalapit sa ama dahil sa takot, kundi dahil alam niyang mahal siya nito. Kaya kung namumuhay ka sa pananampalataya sa ilalim ng pressure, uminto ka muna sandali. Huwag mong itanong, ano ang dapat kong gawin para maiwasan ang parusa? Sa halip, itanong mo, paano ako mas mapapalapit sa Diyos? Paano ko siya tunay na makakatakpo? At mapagtatanto mo, ang pananampalataya ay hindi pabigat. Ang pananampalataya ay isang buhay na relasyon. Mga mahal kong kapatid, marami ang nag-aalala kapag hindi sila nakapagsimba. Nagtatanong sila, nakasala ba ako? Nadismaya ba ang Diyos sa akin? Hindi naman mali ang tanong na ito, ngunit marohil ay nakatuon tayo sa maling bagay. Dahil ang totoo ay, ang hindi pagsisimba ng isang beses ay hindi ang pinakamalalim na issue. Ang mas mahalaga ay, ang puso mo ba ay lumalayo na sa Diyos? Nakikipag-usap ka pa ba sa Kanya? Nanabig ka pa ba sa Kanya? O ang lahat ay naging malamig na? Ang ilan ay nagsisimba linggo-linggo, ngunit ang kanilang mapuso ay malayo. Ang ilan ay naroon sa pisikal na anyo.
ngunit ang kanilang magkaluluwa ay nasa ibang lugar. At sa kabilang banda, ang ilan ay hindi makapunta dahil sa sitwasyon o kahinaan. Ngunit sa kanilang puso, hinahanap pa rin nila ang Diyos araw-araw. Hindi lang tinitignan ng Diyos ang iyong presensya, tinitignan niya ang iyong puso. Isang tuyot na pusong sinusubukan pa ring bumalik. Isang mahinang kaluluwang nananabi pa rin. Isang taong naliligaw na naalala pa rin siya. Iyan ay mas mahalaga kaysa sa isang presensyang parang makina. Ang misa ay isang regalo, isang lugarin ni gatagi po, isang mapagkukunan ng lakas. Ngunit kung hinto tayo sa simpleng pagiging naroon, nang hindi tunay na nakakatakpo ang Diyos, nawawala ang pinakamahalaga. Kaya ngayon, hindi lang ako nagtatanong, nagsisimba ka ba? Nagtatanong ako mas malalim. Namumuhay ka ba ng malapit sa Diyos? Ang puso mo ba ay bukas pa rin sa Kanya? Kung ikaw ay lumayo, huwag kang matakot. Hindi mo kailangang bumalik ng perpekto sa isang iglap. Gumawa ka lang isang maliit na hakbang, isang simpleng dasal, isang sandaling katahimikan, isang tapat na bulong, Panginoon, gusto kong bumalik. At mula ron, ang lahat ay marang magsimulang muli. Mamahal kong kapatid, may isang pamilyar na kaisipan na nagpapanatili sa maraming tao sa labas. Kapag naging mas mabuti na ako, babalik ako. Kapag karapat dapat na ako, lalapit ako sa Diyos. Ngunit ang kaisipang iyan mismo, ang nagpapanatili sa iyo kung nasaan ka sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, gusto kong sabihin sa iyo ang isang simpleng katotohanan. Hindi mo kailangang maging perpekto para magsimula. Kailangan mo lang magsimula. Hindi hinihiling ng Diyos na baguhin mo ang buong buhay mo sa loob ng isang araw. Hindi siya humihingi ng malalaking lukso. Nais lamang niya isang maliit na hakbang, isang tapat na pagkilos, isang tanda na nais mong bumalik. Marahil ang iyong maliit na hakbang ngayong araw ay isang maikling dasal, isang tahimik na sandali sa gitna ng iyong araw, ang paggawang tandang krus pagkatapos ng mahabang panahon, ang pagpasok sa simbahan kahit maupo ka lang sa likuran. Maaring mukhang maliit ang maka ito, ngunit para sa Diyos, ang maito ay isang dakilang gawang pag-ibig. Huwag hintaying maramdaman mong ikaw ay karapat-dapat. Dahil kung maghihintay ka, maaring hindi ka na kailanman makabalik. Tandaan mo ito, hindi mo ginagawa ang iyong sarili na karapat-dapat sa Diyos. Ang Diyos ang gumagawa sa iyong karapat-dapat sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig. Ang Diyos ay hindi nakatayo sa malayo at naghihintay na maging perpekto ka. Kumikilos siya patungo sa iyo sa sandaling lumingon ka pabalik. Kung gagawa kang isang hakbang, gagawin niya ang natitirang bahagi ng daan. Kaya ngayon, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag nang masyadong mag-isip. Bumulong ka lang, Panginoon, hindi ako mabuti, ngunit nais kong maksimulang muli at maniwala ka sa akin. Ang nagbibigay sa Diyos ng pinakamalaking kagalakan ay hindi ang isang perpektong tao, kundi ang isang taong nangangahas na bumalik kahit sa pamamagitan ng isang maliit na hakbang. Mga mahal kong kapatid, pagkatapos ng lahat, may isang bagay na sana ay huwag ninyong makalimutan. Ang Diyos ay hindi naghihintay para parusahan ka. Naghihintay siya para bumalik ka. Maaring malayo na ang narating mo. Maaring marami ka nang nagawang pagkakamali. Maaring marami ka nang nawala sa iyong paglalakbay sa pananampalataya. Ngunit kailanman hindi tinalikuran ng Diyos ang kanyang likot sa iyo. Hindi siya nagtatabi na talanang iyong makapakukulang para hintayin ang araw na pahuhukom. Itinatabi kaniya sa kanyang mahabaging puso. Maaring husgan mo ang iyong sarili. Maaring hindi ka intindihin ng iba. Ngunit ang Diyos ay hindi. Nakikita kaniya hindi sa pamamagitan ng iyong nakaraan. Tinatawag kaniya hindi dahil karapat-dapat ka. Minamahal kaniya hindi dahil perpekto ka. At ngayong araw, ang paanyaya ay nananatili pa rin. Hindi isang panunumbat,
kundi isang malambot na tawag. Bumalik ka. Narito pa rin ako. Hindi kita kailanman iniwan. Walang distansya na masyadong malayo para abutin kanyang awa. Walang kasalanan na masyadong malaki para hilumin niyang kanyang pag-ibig. Kaya nasaan ka man sa iyong paglalakbay, tandaan mo ito. Laging may lugar para sa iyong pagbabalik. Laging may isang naghihintay sa iyo. At lagi kang minamahal, higit pa sa iyong maisip. Hindi ka pinarurusahan ng Diyos sa iyong paglayo. Nais lang niyang malaman mo, ang pinto ay nananatiling bukas.